May nakakaalala pa kaya kay Emilio Aguinaldo? May mga nakakaalala, may mga hindi. Karamihan sa isasagot nila, bayani. Pero hindi lang siya bayani, kundi presidente. Siya ang pinakauna nating presidente sa ating bansa at isa rin sa mga nagpasimula ng revolusyon noong pananakop ng mga Espanyol. Isa rin siya sa mga naging pinuno ng kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o sa mas kilalang KKK. Marami sa ating mga Pilipino ang naging inspirasyon si Emilio Aguinaldo. At isa na roon si Dr. Paulo C. Campos. Itinayo at sinimulan niya ang Emilio Aguinaldo College na matatagpuan sa Ermita, Manila at Dasmariñas, Cavite. Nag-imbita ako ng isang estudyante mula sa kolehiyo na Emilio Aguinaldo para interviewin. Reggie, pakilala mo rin yung sarili. Ako nga pala si Reggie Petro Horta mula sa kolehiyo ng Emilio Aguinaldo at kumukuha ng kursong Civil Engineering. Maraming salamat sa pagpayag mo maimbitahan ka sa interview na ito. May ilang katanungan ako para sa'yo. Sa tingin mo, sino si Emilio Aguinaldo? Siya yung una nating presidente at nagdeklara ng ating kalayaan. Siya rin ang naggugayway ng ating watawat sa kanyang bahay sa Kawit, Cavite. Si Emilio Aguinaldo ay makikita sa baryang 5 piso. May isa pang katanungan para sa'yo. Sa tingin mo, anong masasabi mo kay Emilio Aguinaldo? Isa siya sa mahuhusay na pinuno ng ating bansa. Kasama rin siya sa pagpapalakad ng KKK. Maraming salamat. Lang ano nga. Si Emilio Aguinaldo ay nagmula sa Kawit, Cavite, kung saan nakatayo ang Aguinaldo Shrine. Sa Aguinaldo Shrine, idineklara ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng ating bansa noong June 12, 1898 at ngayon, ang bahay na ito ay isa ng museo na binibisita ng maraming turista. Si Emilio Aguinaldo ay namatay noong February 6, 1964 sa edad na 74 sa kadahilan ng sakit sa puso. Para parangalan siya, gumawa ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng 5 pisong salapi na may larawan ni Emilio Aguinaldo. Tatanungin ko kayo uli, may nakakaalala pa kaya kay Emilio Aguinaldo?